Yun. Good afternoon guys, kain tayo. Patulog ako. Gigising kasi. Kasi yung gamot ko, dalawang beses sa tanghali. Una muna yung isa, tapos mga bandang 11:30. Pagkakain ko. Matutulog muna ako sandali kasi hindi pwedeng sabay na dalawa eh. Matapang ang ano eh. Susunod aspirin naman. Una metformin naman na mamaalin. Tapos ano, aspirin ano yun eh. Kailangan kainan ng ulit yun dahil kailangan talagang full pa tiyan mo dahil nakakabutas pala ng bituka yung aspirin. Araw-araw yun yung tanghali para ano naman yun sa pampaano ng ugat mo, pampalambot para hindi ka mapuputukan ng ugat. Kaya parang dalawang beses ako kumakain pag tanghali. Pagkagising ko kakain ako ng konti para may naman dito dyan pag hindi ng aspirin. Ayan, ito kaya kain. Pag-train ko ng rep, kumuha ko ng ulam kong gulay. Nakita ko to, akala ko gano'n ang asawa kong ano yung ube, kasi may dala siyang tikoy, nahanap yung tikoy, parang naipamigay na. Sabi ko sa asawa ko, ba't pinamigay mo naman lahat, hindi ka nagtira ng tikoy na ano, masarap yung ano yung tikoy na sariling gawa pa ng ano sa bahay, di ba yung nakakabili tayo ng tikoy sa Quiapo, giniling na bigas lang yun yung ginagawa ng maikik, pero kaya din gawin ng Pilipino yun, mas masarap pa. Parang kalamay na natin na sobrang lagkit. May misos ko nun. Dami nito siguro mga limang ganito. Nabigyan ng mga kapitbahay. Nung maalala ko lang wala na bagay ayos naman yun. Binigyan ng mga kapwa. Kaya lang sabi ko dapat nagtira ka naman kahit isa. Ngayon naghahanap ako kanina parang hinahanap-hanap ko. Nakita ko to, uy ayos. Hindi naman pala puro tikoy, meron naman palang ube. Dali-dali kong binuksan. Tinigpuan kong ganyan. Uy sarap. Kala ko ube. Nung ma-check ko, nagulat ako. Bigla ako nangayaw. Ay, sa akin pwede to. Ano pala, cake pala dahil nung nag-birthday yung kapatid ko nung linggo, pinadalan din pala siya ng brownies. Ang tamis-tamis nito, di ba? parang bigla akong napaso na, ay, hindi pwede sa akin to. Kasi matamis to. Pero mas masarap dahil dati talagang isang ganito, baka kubos ko to, baka dalawa pa masarap palagi ko red ribbon na naman to kasi doon lagi bumibili yung nanay ko ang sarap, kaya lang siyempre matamis, parang napasok ang kamay ko, bigla ang binitiwan ay, kuha ko niyan. Tapos sinanong ko asawa ko kung may natira pang yung tikoy na gawa ni Ate Landa. Pinadala nga ni Ate Landa to, asawa ng bayo ko, buti may natiran pa ako ng konti. Ayan guys, sariling gawang tikoy yan, yung malagkit, ang sarap. Alam nyo guys, mas masarap pa yung sarili natin gawa kasi hindi ba yung New Year daw ng mga Chinese yung bibili tayo ng tikoy sa Quiapo. Mas masarap pang gumawa ang Pilipino ng tikoy sa atin lang natuto ng mga Chinese yun ano lang naman yun yung malagkit na giniling lang yun mas masarap ang sariling gawa natin ng tikoy. Ito yung para bang pag kinakalat mo yung pag may pustiso ka baka mabaklat ang pustiso mo yung ganon. Yung buti nitilang pa ako kahit konti ito, tinanong ko, ay buti na lang ako meron. Shoutout nga pala si Ate Landa, salamat sa padala mong tikoy, ang sarap. Sana sobrang sarap, muntik na akong maubusan Ate Landa. Buti na lang may natira pa sa akin. Sarap. Uy, yun sabi ko pwede palang sabay sa ano habang kumakain ka. Siguro po ano yung ginis sa tutorial na may sardinas. Nasa rep, medyo malamig pero pwede na rin ang problema saan kahit malamig kasi initin mo ko pa naman yun. Tapos with walang katapusang kapeng barako. Kasi kuha lang ako ng kuha sa thermos siyempre duty na naman ako, kuha na naman. Sabi ko sa asawa ko, salamat ang sarap ng kapeng barako, gusto ko pa ako kasi mahilig ako magkape nakasakto lang, nakalagay lang siya dun sa thermos, tapos salin lang ako ng salin, tapos maglalagay lang ako ng mga kasukal na brown, tapos ilalagay ko dito sa mug ko para hindi matagal lumamig. Maalala ko, kaya pala ang sarap ito yung iniinom namin nung nagtatrabaho dati sa Alimol. Kaya nang sa Alimol parang social patawag ng boss ko kasi mayaman ng mga boss ko, meron silang coffee maker na nakasaksak sa kuryente, libre kape kami doon kasi trabahador kami, yung tawagin nila brewed coffee. Ito lang naman yun kaping barako na gawa sa Batangas o kaya sa Bicol. Ito lang yun yung sinasabing brewed coffee pang pasosyal. Naalala ko ganito lasa noon kaya masarap.
Minsan nga, sa katagalan, mga 1 linggo nang pinapakuluan, parang naglalasang ipis na. Hindi namin alam, baka may nakakapasok ng maliit na ipis. Minsan sinatanong ko nung katrabaho ko, "Pre, ba't ganito yung kape natin, parang lasang ipis na?" Ganyan talaga yung brewed coffee pagka 1 linggo nang pinapakuluan. Pero duda ko baka ako may nakapasok ng ipis doon sa pakuluan eh. Di ba may ano yun, nakasalang lang lagi, tapos sasaksak lang sa kuryente, kape ka lang, kuha ka lang ng kuha doon. Doon ako unang nakatikim ng social na kape, brewed coffee kung tawagin. Yung pala ito lang yun, yung kapeng nanggagaling sa sa probinsya. Sabi ko brewed. Sa bagay tama naman, brewed coffee in English lang naman yun. Kaya lang parang social kasi pakinggan pagka ganun. Wow, pagka sabihin, social ang kape nyo ha, brewed coffee hindi instant ha. Ganun karamihan kasi ng mga medyo mga big time ang nila, mga brewed coffee, meron sila mga coffee maker, hindi sila mahilig sa instant. Pakapi kami ron sa Alimol kasi manggagawa ako dati ng alas doon, kahit anong oras pwede akong kumuha doon. Lagi din ako nagkakape, maya konting lang naka aircon pa, syempre malamig. Alimol, paan ako nung tatrabaho ko doon. May nagkakape ko na-recall ko ngayon, ganito lasa nun yung kapeng Barako. Ang sarap nga, kaya ganun ang ginagawa ko lang ngayon. Kakakuha ng pagkakataon, tama-tama. Pumalit muna ako, dumuti muna ako, pinatulog ko muna asawa ko para sa naman makapagpahinga. Ako naman magtitinda. Kumain ko yan. Kuha na naman ako sa thermos. Sa kanya, salamat ha. Sarap ng dinala mong kape, gustong gusto ko. May hilig po akong magkape. Kasi mahirap yung mahilig ka magkape tapos po ka ng kape ng yung instant coffee, yung kape. Masama para sa kalusugan yun. Ito kahit sundin ko yung hilig ko, hindi ako medyo maano dahil lang yan. Yung natural, hindi siya walang chemical. Ngayon, tawa na ako talaga kanina, para ako napaso dun sa cake eh. Yung gano'n ako, brownish pala to. Padalas siguro ni mama ko, tinadanan ako. Masarap, masarap, kaya lang. Kaya ka dahil sa sarap eh. Debet ko. Kanina na lang yan. Dito na lang ako sa cake oil. Para iwas sakit. Pero nung hindi pa po ako diabetic, kung lumaklak po ako nito, baka 2 buong ganito pa. Nagagawa pa kami ng pagkaman ng 1 buong ganito sa Red Ribbon. Nagawan pa kami doon. Masarap kasi yun eh. Mas masarap ang Red Ribbon. Dati ang sikat nun yung Goldilocks. Pero tinalo ng Red Ribbon. Kaya nga mas mahal ang Red Ribbon. Mahal nga lang. Alam ko lasa ng Red Ribbon, alam ko Red Ribbon to kaya masarap. Tumigil din ako ng 1 kutsarang gano'n, kaya nga nung naisubo ko na, nagulat ako, para kakong cake to ah. Parang gusto ko iluwa, parang napaso ako, kaya lang, ay hindi, sila, nilunok ko na. Nandun dun na eh. Kaya natatawa ko eh. Pambihir niya no. Bawal ka ako sa akin to ah. Talaga ni mama ko. Salamat mama ko ah. Mama, napapanood mo to. Salamat sa pinadala mo sa akin, ha. Tsaka yung pinadala mong tugo. Tama yung ginawa mo. Di ba sabi ko sa'yo, yun lang ang pwede sa amin. Yung mga bawal kasi yung iba. Alam kasi ni mama na yun lang ang pwede sa akin eh. Tugo. Ayun, na-ano ko pa, na-share ko pa sa tropa ko sa church kagabi nung 3rd day namin ng SPBB. Nakapag-share pa ako. Sabi nga ni Kapulaw, sabi sa akin ni Kapulaw, "Bro, ikaw nagluto nito? Ang sarap ah." Ano, hindi ako nagluto na. Binili lang. Siyempre masarap dahil perfect ang yung timplada nun, di ba? Pero pagka ako, hindi ko kayang gayahin ng timpla nun. Masarap, siyempre sila talaga perfect yun dahil kaya nga nila ibinibenta eh. Siguro kaya rin, kaya lang pag-aaralan mo pa. Kasi parang may timpla na yung manok nila, di ba? Pag hinihaw nila. Bukod hindi bro, binili lang ng luto yan. Hindi ako nagluto niyan. Aaminin ko sanang oo. Kasi para ka namang, para ka magmamapuri nun, hindi naman ikaw nagluto. Bili lang naman ng luto yun. Ang inaamin ko nga ako nagluto yung mga gulay. Kasi gulay talaga ako personal na nagluluto dahil gusto ko ang pinakasahog lang talaga yung sardinas lang. Ayoko magsasahog ng baboy. Kaya ang ginagamit ko pong mantika talaga sinisurado ko yung canola, kahit anong klase, yung jolly o kaya may pesta na canola, tapos konting-konti lang para iwas high blood, di ba? Kasi minsan pagka nagmamadali, di ba? Minsan pagka miss kung nagluluto, may bumibili, minsan nagagamit niya na yung okay din naman po yung spring, yung nabibili sa palengke, pero siyempre mas prefer ko yung canola talagang. Kung iniingatan ko na yung ko talaga, kondisyon ko.
Unti-unti lang naman nun, makakapag-isa ka naman kahit isang kutsara lang, kahit hindi mo na rin masasabing mahal eh. Lalo na kung may budget ka, mas maganda pa lalo ang gagamitin mo yung mayayaman talaga. Diba, mayaman ka, gamitin mo na yung yaman mo. Kung kada magigisa ka, gamitin mo na yung olive oil. Kaya lang, talaga napakamahal ng olive oil. Yung ganyan lang kalaki na kasing laki ng patis eh. Nasa 300 ata. Bagay, marami ka na rin maaanong panggisa ron. Nasubukan ko minsan. Baka makaka 10 gisa o 20 gisa ka rin doon. Kasi yung mag-gisa lang, isang kutsara lang naman, makakapaggisa ka na, di ba? No, yung olive oil. Masarap pa. Kinakain nga yung sinasama sa salad, di ba? Ibig sabihin healthy siya. Sinasama minsan sa salad na gulay. Di ba? Healthy dahil mantika kinakain mo sinasama sa salad. Kasi healthy na siya, masarap pa. Kaya ganun. Kung may budget, pero kung wala, pwede na yung canola. Pero makaiwas lang sa ano. Pwede na yung canola. Ano lang. Sinusur ko po, kaya ako nagluluto ng personal pagkagulay. Hirap na eh. Ayun na. Siyempre mag-iibat na rin. Kaya po yung ano ko, naingatan ko na, yung BP ko, lagi na lang ako naka-maintain sa ano eh. 110/80. Minsan nga nag-75 pa eh. Lagi, ganun na lang po, hindi na tumataas. Pinakamataas ko na po 120/80. Pero siyempre sa tulong po ng ama yun, kaya nangyari yung ganun. Nag-effort ako na ano yung mga bawal sa akin. Tsaka nananalangin, napanalangin ko sa ama yun na tulungan niya akong mapababa po blood pressure. Kung ganun po yun. Awa naman po ng Panginoon. Nami-maintain ko na po ngayon. Lagi po mga ganun lang. 120/80. Pinakamataas na po. Yung minsan 110/75. Kaya siyempre huwag nang bababa dun. Baka naman pag umabot ka na ng mga 90/60, low blood naman na yun. Sakto lang yung gano'n, mga 110/75 hanggang 120/80. Kaya ang kumbaga yung inaano ko na lang, yung diabetic ko na lang, yun, isa na lang kumbaga isa na lang ang sinusugpo mong sakit, hindi kagaya dati dalawa eh. High blood tsaka yung sugar. Hindi na nakaka-stress pag isa na lang ang sinusugpo mo. Dati nakaka-stress pag iniisip ko, nai-stress ako. High blood na ako, diabetic pa ako. Ganun. Kumbaga ang dami mong iniiwasang kainin, yung bawal sa high blood tsaka bawal sa diabetic. Ang daming ano, kaya kakainin ng tao pagka kaya lang. Pero kaya naman po. Sa awa at tulong ng Panginoon, kakayanin niyo po. Mapapababa niyo yan. Lalo na kung yung minsan ibinilag ko, tinuro ko sa inyo na yung banaba, yung bunga, dahon at saka yung balat ng puno ng banaba. Tapos samahan niyo pa ng tanglad. Pag samahin niyo yun, pag yun pinatakulon niyo, yun ang iniinom ko yun umaga tanghali gabi. Dalawa yung pinupunpiryan nun, yung high blood mo saka yung diabetic mo, pati yung creatinine mo, pinapababa niya. Pero siyempre kaya lang sabi ko, pag pinakuloan yun tsaka pag iinumin nyo na pag malamig na 3 beses isang araw, papanalangin nyo pa rin na makatulong sa inyo. Instrumento lang ng Panginoon yun. Kahit na naman gagawin mo kung hindi naman papayintulong ng Diyos, hindi rin makakatulong. Basta lagi ganun ang sinasabi ko, lahat ng herbal na sasabihin sa inyo effective ng kapwa nyo, Diyos ang magpapahintulot nun para makapagpagaling sa inyo. Ganun ang technique doon. Walang silbi yun kahit anong ano, kung walang basbas ng Panginoon, hindi tatalab sa inyo. Yung patay nga wala namang ininom na gamot yun, pinatayo ng Panginoong Jesucristo, di ba? Si Lazaro sa Biblia, wala namang ininom na gamot niya, pinatayo ng Panginoon. Ibig sabihin, pag ininom ng Panginoon, niloob niya, kahit wala pang inuming gamot, mabubuhay ka di lalo na pag may ininom ng gamot na pinasbasan niya, di ba po? Ganun po yun. Sana po nakatulong po ako sa inyo, nakapagbigay ako ng konting inspirasyon sa inyo na medyo nagdadaanan na may sakit kagaya ko. Sige po, hanggang dito na po. Kaya ng dati Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy. Always trust God. Milyong salamat na maraming salamat po sa Diyos. Bye bye po. Thank you for watching. Maraming salamat po sa Diyos.